Alam nyo, matatakot nyo ako, ha? Kanina pa ako kinakabahan. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. At ako'y nagpapasalamat po sa privilege na makapangaral po ng Word of God. Ang aming tinanguan bilang pastor, ang mangaral po ng salita ng Diyos. Salamat kay Pastor Ed sa kanyang influence na magpatuloy sa gawain ng Panginoon. Nakakahiya lang talagang isipin pagka tayo ay walang ginagawa habang ang man of God ay sa airport lang nagpapahinga. Amen? At yung iba naman ay sa klase nagpapahinga. Amen. Huwag nawa natin gawin yung bagay na ganyan. Amen? Dahil hindi yan ang tinanguan natin sa gawain ng Panginoon. Amen. Ang magpahinga sa klase. Amen. Tayong lahat ay tumayo at tayo po ay magbasa ng Bible. Amen. Let's open our Bible, the book of Mark chapter number 8. Mark chapter number 8. Mark chapter number 8. Amen. Atin pong babasahin ang Mark chapter number 8, verse number 31. Mark 8:31. Amen. Nakita niyo na po, amen? Amen. Basahin natin ang verse number 31 hanggang Revelation. Amen. Okay, 8:31. Kinabahan na yung iba. Amen. Hanggang verse number 33 lang po. Amen. Let's read it together. Ready, read. And he began to teach them that the Son of Man must suffer many things, and he rejected of the elders and the chief priests. And he spake that saying openly, and Peter took him and began to rebuke him. But when he had turned about and looked on his disciples, he rebuked Peter, saying, Get thee behind me, Satan, for thou savorest not the things that be of God, but the things be of men. Amen. Turn your Bible in the book of Matthew chapter number 16. Matthew chapter number 16. The Bible says in Matthew chapter number 16, verse number 21. Matthew 16, verse number 21 and 23. Sa side ni Mark ay pinaliwanag niya ang kanyang nasaksihan sa kung paanong ginawa ni Pedro sa harapan ng Panginoon. At ito naman po ay sa side ni Matthew. Ang sabi ng Bible sa verse 21, ready, read. From that time forth began Jesus to show unto his disciples how that he must go unto Jerusalem and suffer many things of the elders and chief priests and scribes, and killed. Then Peter took him and began to rebuke him, saying, Be it far from thee, Lord, this shall not be unto thee. But he turned and said unto Peter, Get thee behind me, Satan, thou art an offense unto me. Thou savorest not the things that be of God, but those that be of men. Sabi ng Bible, ipinaliwanag ng Panginoon ang kanyang sitwasyon sa nalalapit na panahon na siya ay i-rebuke, siya ay so make the long story short, siya ay magkakaroon ng sufferings, siya ay huhulihin. Pero sabi ni Pedro, nung marinig niya ang bagay na ito, but Peter took him and began to rebuke him, saying, Be it far from thee, Lord, this shall not be unto thee. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, Get thee behind me, Satan. Thou art an offense unto me, for thou savorest not the things that thou be of God, but those that be of men. Tayo po muna manalangin, dakilang Diyos, ngayon pong gabi ay ikaw po ang maitaas at maluwalhati sa buhay po namin. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Salamat sa mga salita mong aming nabasa. Kayo po ang magbigay ng kaliwanagan sa aming pong puso at sa aming pong isipan. Pagpalain niyo mga estudyanteng ito, Panginoon. Turuan niyo po kami, Panginoon,
Salamat po sa influence ng man of God na nagsimula po ng gawain dito po sa San Pedro na nakikita ng marami dakilang Diyos at nakaka-impluensya sa marami pang mga tao at nagdudulot ng kaligtasan ng mga hindi pa nakakatiyak ng kaligtasan. Hamunin niyo po kami sa mensaheng ito. Sa ganang akin, wala po akong magagawa. Panginoon, use me. Wala po akong magagawa sa ganang akin, Panginoon. Gamitin niyo lamang po ako. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pasalamat. Forgive us from our sins. In Jesus' name, Amen. Amen. Maaari na pumaupo. Thank you very much. Alright, amen. Ngayong gabi ay atin pong nabasa ang istoryang ito sa buhay ni Pedro. Bagamat maikling mga bagay lamang ang atin pong binasa, pero dito makikita natin yung kasigasigan ni Pedro. Nang sabi ng Biblia, dito sa verse number 22, then Peter took him and began to rebuke him, saying, Be it far from thee, Lord, this shall not be unto thee. Hindi ito mangyayari sa iyo, Panginoon. Dito, sa panahong ito, I believe na seryoso si Pedro sa kanyang mga sinasabi. Amen. Are you still with me? Amen. Seryoso siya na gusto niyang hadlangan. Kung sino man ang manggagambala sa Panginoon, siya yung unang makakalaban. Seryoso siya sa bagay na ito. Mabuti, tandaan po natin, the life of Peter in this point of time, sometimes, pictures of believers of today. Meron po siyang tinatawag na eagerness. He's so eager and serious. And nandun yung courage niya na sabihin sa Panginoon na hindi ito mangyayari sa iyo, Panginoon. Nandun yung kanyang zealousness, nandun yung kanyang zeal sa kanyang mga salita. But, ang sabi niya, nakakalungkot na bagay, sa punto ng buhay po ni Pedro, ay hindi niya alam kung saan patutungo ang kanyang mga sinasabi. Sabihin natin, si Pedro po ay merong zeal. Nandun yung kanyang zealousness. Nandun yung kanyang tapang. Nandun yung kanyang kasigasigan. Pero masasabi natin, ang kasigasigan ni Pedro ay kasigasigang wala sa katotohanan at ang kasigasigang ito ay walang direksyon. Masasabi natin, this is what we call the misguided zeal. Meron tayong zeal sa buhay, pero minsan, ang zeal natin ay misguided. Kaya hindi natin alam kung saan patutungo yung ating kasigasigan. Minsan sa buhay natin, nagdesisyon tayo maglingkod sa Panginoon, pero bakit dumarating sa punto ng buhay natin, pagka tayo ay na-discourage, ay nagkukwit tayo. Kagaya tayo ni Pedro, meron tayong zeal, misguided nga lang. Ang zeal na ito ay napakahalaga, pero kailangan po ito'y i-guide. Hindi pwedeng basta zeal ang meron tayo. Hindi pwedeng basta masigasig. Kaya nga, salamat sa Panginoon, merong ganitong institusyon, may Bible school, may pastor, may man of God, may mga teacher na nagtuturo sa atin sapagkat meron na tayong zeal. Itinatama lang yung zeal na meron tayo. Dito kay Pedro, kasama na po niya ang Panginoon. Pero yung zeal niya misguided pa rin. Alam niyo kung bakit? Dahil ang zeal na meron siya ay zeal na panglaman. Ayon lang sa kanyang kagustuhan. Hindi man niya hiningi yung approval ng Panginoon sa kanyang gustong gawin sa buhay. Amen. Misguided zeal. Kaya nga pag sinabi pong misguided zeal, mabdid, ito po yung zeal na kung saan ay a person who has no direction is not reliable person. Yung misguided zeal ay kagaya siya ng isang tao na wala siyang direksyon at hindi rin siya reliable. Hindi pwedeng pananganan sa kahit na anong panahon. Naalala niyo po si Pedro? Nung magsabi niya, Panginoon, kulang na lang sabihin niya na sa ibabaw ng aking bangkay, bago kanya magalaw, bago kanila magalaw. Pero alam niyo po, pagkatapos po ng buhay na ito,
nung dakipin ng Panginoon, anong ginawa ni Pedro? Peter followed afar off. Si Pedro ay sumusunod sa Panginoon, kaya lang malayo na. Hindi na siya close sa Panginoon. Nasa na yung salita ni Pedro na, hindi ito mangyayari sa iyo, Panginoon. Hindi ito mangyayari sa iyo. Kulang na nga lang na sabihin na, mamamatay muna ako bago gawin sa iyo. Nasa na yung bagay na yun nung dinakip ang Panginoon? Peter followed afar off. Seryoso si Pedro nung panahong ito na siya ay may zeal, kaya lang ang zeal na meron siya ay misguided. Kaya nga po, kapatid, ngayon pong gabi, salamat sa Panginoon. Kaya nga napakapalad natin dahil tayo po ay nasa Bible School, meron tayong Word of God, may pastor ka na nagtuturo sa'yo na sometimes ay nire-review ka, na kahit na minsan nagtatampo ka, hindi yan pinapansin ng pastor mo dahil tinuturuan tayo na ma-guide yung zeal na meron tayo. May zeal ka, misguided nga lang. Kaya nga nung panahong tayo nagdesisyon sa Panginoon, lagi nating aalalahanin yun, na dapat ay huwag ma-misguide yung ating zeal. Huwag ma-misguide yung panawagan ng Panginoon sa atin. Na dapat tayo ay hindi lalayo sa panahon na tayo ay masaya, naglilingkod tayo sa Panginoon, at sa panahong dapat ikaw, kung ikaw ay mayroong problema, maglingkod ka pa rin sa Panginoon. Huwag mong hayaan ang zeal na yan ay mami-misguide. Amen. Tingnan niyo po sabi ng Biblia, look at your Bible in the book of Romans chapter number 10. Romans chapter number 10. Are you still there? Amen. Romans chapter number 10. Ano sabi ho ng salita ng Diyos? Romans chapter number 10 ay ganito po ang nakalagay. Amen. Romans chapter number 10 in verse number 1. Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Si Paul ay may zeal. Amen. Pero yung kanyang i-guide, sabi ng Biblia, for I bear them. Sino po ito? Ito yung mga Israelites. Yung mga kababayan niya. Sabi ng Biblia, for I bear them record that they have zeal of God, but not according to knowledge. Gusto nila maglingkod sa Panginoon. Feeling nila nasa Panginoon sila. Pero hindi according to knowledge. Kaya nga salamat sa Panginoon, you Bible student tonight, habang ikaw ay nasa Bible school, itinatama yung zeal na meron ka. Hindi dapat basta may zeal, dapat ay naiga-guide ang zeal na yan. Ang kasigasigan na yan. Ano sabi ng Biblia? Galatians chapter number 1, verse number 4. Galatians chapter number 1, in verse number 4. The Bible says in verse number 4, who gave himself for our sins, that he might deliver us from his present evil world, according to the will of God, our Father. Dito makikita po natin, mabdid, yung zeal, napakahalaga, yan ay unang bagay. Number one, our zeal must be guided, number one, by the principle of God's Word. Hindi ho basta zeal. Hindi ho basta zeal ang meron tayo. Dapat ito ay guided ng prinsipyo ng salita ng Panginoon. Tingnan niyo sabi ng Biblia, 2 Corinthians 9:2. 2 Corinthians chapter number 9 in verse number 2. 2 Corinthians chapter 9 verse number 2. For I know the forwardness of your mind, for which I both of you to them of Macedonia, that Achaia was ready year ago, and your zeal hath provoked very many. Your zeal hath provoked very many. Pag ang Kristiyano ay may zeal, listen to me very carefully, pag ang Kristiyano ay may zeal, na guided ng salita ng Diyos, ng prinsipyo ng salita ng Diyos, hindi ka makaka-discourage. Ikaw ay makaka-encourage. Amen. This zeal must be guided by the principles of God's Word. Amen. If your zeal are guided by the principle of God's Word, maraming mapuprovoke. Hindi lang ho tayo maglilingkod. Kaya nga may mga taong nakatingin sa atin. May mga taong sumusunod sa atin. Every time na tayo nakikita, nagpapatuloy sa gawain ng Panginoon at nakikita nila na tama ang ating ginagawa,
guided by the Word of God, ang kasigasigan na meron ka, hindi lang ikaw ang mag-aaral sa Bible School. May mga tao pang susunod. Amen. Kaya nga, kung ikaw ay may zeal, may kasigasigan, dapat makaprovoke yan sa ibang mga tao. Amen. Hindi ka dapat makaka-discourage sa kanila. Dapat ikaw ay magpuprovoke para sila'y magpatuloy, para sila'y lumagay sa kalalagayan mo, para sila'y makapaglingkod sa Panginoon. Hindi dapat sila lalayo sa Panginoon. Ikaw yung makikita nila para sila'y magpatuloy sa gawain ng Panginoon. Amen. Huwag mong hayaan na ikaw ay magkakaroon ng misguided zeal. Ang misguided zeal, mga kapatid, ay kagaya ng mga Kristiyano ngayon ay naglilingkod pagka na dinalo ng emosyon, nawawala sa gawain ng Panginoon. Pero pagka ang zeal mo ay may backup ng prinsipyo ng salita ng Diyos, hindi ka babase sa emosyon. Are you still with me? Yung emosyon dapat pinapatayan. Sa ministry, hindi po emosyon ang pinag-uusapan. May mga pastor, tingnan niyo po, may mga young people, may mga kabataan, may mga play member ng church. Sa simbahan, tingnan niyo po ang nangyayari. Pagka ang mga Kristiyanong ito ay hindi po guided ng principles of God's Word, ang zeal na meron sila, at ito po ay ginaguide ng kanilang emosyon, ano mangyayari? Di ba? Miski Sunday, miski araw ng pananambahan, pagka medyo iba ang pakiramdam, ano nangyayari? Hindi na nag-a-attend sa church. Ito nga lagi kong tinatanong. At lagi kong sinasabi sa mga member po doon sa silang, pagka ikaw ay may sakit, siyempre hindi ka attend ng church Sunday dahil may sakit ka. Pero bakit pagka Monday, may sakit ka pa rin? Magtatrabaho ka pa rin. Di ba? Kahit inaapoy ka na ng lagnat, kahit ikay dinideliryo na, magja-jacket ka lang na makapal, diretso ka na sa trabaho, at natitiis mo na ikaw ay mag-work kahit na may sakit. Pero bakit pagka sa church, hindi mo magawa? Sumakit lang ng kaunti ang ulo mo, amen, nagkaroon ka lang ng kaunting pakiramdam, sasabihin mo, praise the Lord, masama ang pakiramdam ko. Nasaan na yung kasigasigan? Pero hindi ba natin alam na may mga pastor, mga batid, na tinawag ng Panginoon? Ito ang unfair. No? May mga pastor na tinawag ng Panginoon sa gawain na ang mga pastor na ito, ang mga manggagawang ito, ang mga area leader na ito, ang mga preacher na ito, na kahit na may karamdaman, hindi nila ginagawang dahilan na sila ay titigil sa gawain ng Panginoon. May mga pastor, nilalagnat, nagpipreach pa rin. Bakit? Meron silang zeal na guided ng prinsipyo ng salita ng Diyos. But you Bible students, tinuturuan ka dito. Tinatamnan ka ng prinsipyo ng salita ng Diyos. May zeal ka na. Itinatama palalo ang zeal mo. Para pag dumating sa time na ikaw ay nakagraduate sa Bible school, yung zeal na yan ay tama, hindi porket magaling ka na sa Bible school, ay okay ka na. Marami nang magaling dito. Amen. Sila po ay naging honor. Amen. Naging honor student. Student of the year. Nakikita natin yan. Pero pagkatapos makagraduate, nawala na sila sa gawain ng Panginoon. Kasi akala nila, yung pagiging masigasig ay dito lang ini-apply sa pag-aaral. Tandaan po natin, pag ikay nag-aaral, ngayon pa lang yan. Amen. Hindi natatapos ang ginagawa nating paglilingkod sa Panginoon. Dapat ang zeal na ito ay hindi matatapos. Amen. Dapat ang zeal na ito ay mananatili hanggang sa tayo makatapos, hanggang tayo makagraduate. Huwag kang papayag na ngayon ka lang may zeal.
Ngayon ka lang may sigasig. Amen. Dapat miski pagka-graduate mo, yung kasigasigan nandun pa rin. Hindi nawawala. At kahit na napagalitan ka, hindi rin nawawala yung kasigasigan. Dapat excited ka pa rin. Huwag kang emotional. I said, huwag kang emotional. Kaunti ka lang na-rebuke, ayaw mo nang mag-aral, ayaw mo na mag-full time. Hindi pwede sa ministry yung emotional. Hindi ka lang napansin ng crush mo. Ayaw mo na. Para kanino ka ba? Hello! Sipa mo nagagawa mong matulog ngayong gabi habang nagpipreach. Nasaan yung seal natin? Kaya nga mapatid, kung pag-uusapan natin ng kasigasigan, ipakita natin sa pakikinig ng salita ng Diyos. Dapat itinatama natin yung ating kasigasigan. Pagka-basketball, pambihira, ang galing-galing mo. Talaga nung... Grabe. Ayaw mo magpalabas. Ayaw mo magpasab. Dahil gusto mo laging ikaw ang bida. Pero bakit sa gawain ng Panginoon, hindi ka nag-aakay ng kaluluwa? Excited ka pagdating sa basketball, tulog ka naman pagka-preaching. Nasaan ang sigasig natin? Hindi naman tayo ako mag-preach ito, oy. Ang Panginoon ay sumayo. Amen. Ganun ba ang ginagawa natin dito? Hindi nga tayo pabulong eh. Pasigaw nga ang ginagawa natin dito para mag-sink in dyan sa isip mo, sa tenga mo. Pero hanggang ngayon, tinutulugan mo at binabaliwala mo, nasa ng sigasig na meron tayo. Alam niyo po, kapatid, dapat anumang panahon, nandun yung excitement. Dapat anumang panahon, nandun yung kasigasigan po natin sa gawain ng Panginoon. Alam niyo, nakakalungkot pagka tayo po ay masigasig nung una, pero ngayon ay nawawala na. Isang nakakalungkot na bagay pagka dumating sa punto ng buhay ng Kristiyano na dati ay excited, ngayon, wala na. Tingin sabi ng Bible. Look at your Bible, please. Diyan sa book of Luke chapter number 22. Let's try to look the life of Peter. Sabi ng Bible sa verse number 31, and the Lord said, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as wheat. But I have prayed for thee that thy faith fail not. And when thou art converted, strengthen thy brethren. Alam niyo po, Modid, dito ay inireveal na ng Panginoon. Dahil nakita ng Panginoon ang sigasig, nakita ni Satanas ang sigasig ni Pedro na pwedeng may magawa ito. Kaya nga sabi ng Bible, sabi ng Panginoon sa kanya, behold, Satan hath desired to have you. Listen to me. Gusto ka ng dyablo. Yung kasigasigan mo, nakikita yan ng dyablo. Pero mag-ingat ka. Dahil hindi ka tatantanan ng dyablo. Papainan ka niya ng maraming circumstansya. Papainan ka niya ng problema sa buhay. Problema sa pamilya. Problema pinansyal. Problema sa puso. Amen. Para mawala yung sigasig mo. Alam ng Diyos. Amen. Na ikaw ay may kasigasigan. Alam din ng dyablo na ikaw ay may kasigasigan. Pero listen to me, hindi papayag ang dyablo na mananatili kang masigasig. Of course, may counter-attack ang dyablo. Ipag ikaw na natiling masigasig, anong gagawin mo? Maraming mga lingkod ng dyablo na pagbabaguhin mo sa biyaya ng Panginoon, gagamitin ka ng Panginoon. Kaya nga ayaw ng dyablo na manatili ka na masigasig sa gawain ng Panginoon. Hindi mo ba napapansin?
Hindi mo napapansin? Ang daming problema dumarating sa'yo. Amen? Yung dating bahay nyo na hindi binabaha, ngayon binabaha na. Di ba problema yan? Nagtataka lang ako, no? Kung kailan nagkaroon ng maraming project ng flood control, dumami ang flood. And I found out, oo nga pala, ang project nila ay flood control. Kaya na-control nila yung flood. Amen? Nandun yung flood, ibinigay na sa inyo. Pero salamat sa Panginoon, hindi yan ang project natin. Praise God, ang project natin ay buhay ng tao. Ang project natin ay kaluluwa ng tao. Ikaw dapat ay maging living example. Dapat ikaw ay may zeal na hindi misguided. Dapat ikaw ay may zeal na dapat yan ay may backup ng principles of the Word of God. Amen. Philippians chapter number 3, verse number 6. Philippians chapter number 3, in verse number 6. The Bible says in verse number 6, concerning zeal, persecuting the church, touching the righteousness, which is the law, blameless. Wow! Here is Apostle Paul, na sinabi niya, pagdating sa zeal, kasigasigan, ako yun. Persecuting the church, touching the righteousness, which is the law, blameless. But what things were gained to me, those I counted loss for Christ. Marahil ang prinsipyong gustong iparating ni Paul sa bawat mananampalataya tonight ay ganito. Nung ako'y nasa maling pananampalataya, matindi yung kasigasigan ko. How much more ngayon, nasa tama na ako. Kapatid, listen to me. Marahil nung ikaw ay nasa mundo, hindi ka pa ginagamit ng Panginoon, nandun na yung kasigasigan mo sa trabaho, kasigasigan mo sa barkada, kasigasigan mo sa mundo, lalo ngayon, nasa Panginoon ka na, dapat lalong nandyan ang kasigasigan. Amen? Kaya nga dapat, kapatid, kung ikaw ay Kristiyanong may kasigasigan na may backup ng prinsipyo ng salita ng Diyos, dapat wala sa isip natin na tayo magkukwit sa gawain ng Panginoon. Dapat every time na tayo nagkakaroon ng discouragement sa buhay, alam mo na ang lalapitan mo. Babalik ka na sa altar para iluhod mo. Amen? Ang prinsipyo ng salita ng Diyos, ang kailangan po natin. Hindi po ang anumang mga bagay. Magandang may kaibigan. Pero, ang kailangan mo ay ang prinsipyo ng salita ng Diyos. Kumusta ang kasigasigan mo? Nung kami nasa Santa Cruz, doon sa Santa Cruz ay, pagka kami po ay, nung kami nandoon, nung panahon po namin, parang pagka kami natulog ng hapon, isang mortal na kasalanan na ang nagawa namin. Nung panahong yun. Kasi pagka kami po ay minsan mapapanap, binabato kami ng pastor namin. Minsan yung bubong, binabato ng malalaking bato, boom! Ginigising kami. And, nung na-handle din kami ni Pastor Ed, sa biyaya ng Panginoon, yung kasigasigan ni Pastor Ed, ang sinasalamin po namin. Nakakahiyang magpahinga. Year 2000, wala na kaming stay-in pastor. Pero salamat sa Panginoon, si Pastor Ed, ginaguide po kami. At pagka may mga oras na patay, ang prinsipyo namin mga worker ay buhayin ang patay. Buhayin ang patay na oras. Maghanap ng gagawin. Mabudit, pagka ikaw ay masigasig ang pananampalataya, hindi mo bubuhayin o hindi mo papatayin ang buhay na oras. Amen? Kaya nga nung nagte-testify si Pastor Ed, nakarating po ako doon sa Taiwan, iba po yung lifestyle po doon. Kaya nga totoo yun, na minsan nakakahiya sa mga mananampalatayang nandoon, na sila'y may trabaho, pero tayo yung mga full-time sa gawain ng Panginoon. Tayo yung walang souls won. Tayo yung walang bisita. Di ba nakakahiya yun? Kung ikaw ay tinawag ng Panginoon, kung tayo ay tinawag ng Panginoon sa gawain ng Panginoon, patunayan natin sa pamamagitan ng pagdadala ng tao.
Sino mga Bible student, isang buwan walang bisita? Nakakahiya yun, ha? We are student of the Bible. Ang solswa natin a week, 5. Ang solswa natin a week, 9. Di ba nakakahiya? May principle, mga kapatid. Pag ako ay may solswa na bumaba sa 10, napakakarnal ko na talaga. Bakit araw-araw pwede mag-soul winning? Araw-araw pwede mag-soul winning. I said, araw-araw pwede mag-soul winning. Kahit saan pumunta may tao. Diba? Yung magdi-deliver lang ng parcel sa bahay mo, 1 linggo, palagay ko, more than 10 yan. Iba yung umaga, iba yung tanghali, iba yung hapon. Diba? Pero ang tanong, na-win ba natin yun? Meron ba tayong kasigasiga mag-akay ng kaluluwa? Meron ba tayong kasigasigan mag-imbita ng bisita? Meron ba tayong kasigasigan na gumawa sa gawain ng Panginoon? Pakigising nga yung katabi nyo. Usapang kasigasigan po ito. Hindi po usapang tulugan. Imagine, ang ingay na ng katabi mo, tulog ka pa. Shhh. Lalapitan ko yung tulog, ha? Dapat kung masigasig kang Kristiyano, hindi ka natutulog sa preaching. Kung ikaw ay Kristiyanong masigasig, dapat hindi ka nakakatulog during preaching. Mga kapatid, kung si Pastor Ed ang nagpipreach dyan, tapos tutulugan mo, hindi ba nakakahiya? Galing pa ng Taiwan, gising! Pagkatapos ikaw, tulog! Saan na yung natutulog dito? Huwag kayong bayot, ha? Usapang kasigasigan, dapat tayo ay masigasig sa gawain ng Panginoon. Huwag kayong palamya-lamya. Baka mamaya, mas gising pa yung mga babae kaysa sa inyo. Kapatid, si Apostle Paul, ang sabi ng Biblia, nandun siya'y binato hanggang halos siya'y patay na nung damputin. Pero pagkatapos ang damputin, nagkaroon siya ng malay. Iniwan lang niya yung lugar na yon. Lumipat lang ng ibang lugar para ituloy ang gawain ng Panginoon. Hindi ba yun yung kasigasigan? Ikaw nakagraduate lang. Iniwan mo ng CBBC. Alam niyo, ang Kristiyano, dapat pag natututo, hindi mo iniiwanan yung alma mater mo. Oh! Saan ka ba natuto? Saan ka ba natuto? Salamat sa Panginoon. Year 2001, nagsimula ako mag-aral sa Bible School. Hindi po ako magaling sa Bible School, pero isa lang ang baon-baon ko, yung kasigasigang gusto kong matuto, at yung kasigasigang ako'y makapagpatuloy at magamit ng Panginoon. Wala po akong maipagmamalaking perfect score sa inyo. Isa lang ang gusto kong mangyari. Lord, turuan niyo po ako. Sa way na gusto niyo, hindi sa way na gusto ko. Hanggang ngayon, marami hong mga estudyante, mas magagaling pa kayo sa amin. Alam ko yan. The way nyo tumindig, the way nyo mag-preach, the way nyo sumigaw, very dynamic, pero hindi yan ang usapan. Ang usapan yung nandito sa puso mo. Na kung willing ka bang magpaturo, na pagka nagkamali ka at nireview ka, magpapatuloy ka pa ba? But magpapatuloy ka pa pag na-review ka sa mali mo? Ha? Magpapatuloy ka pa? Parang hindi ka makasagot. Ikaw, Brad, magpapatuloy ka pa?
Taga silang to, i-review kita this week ha. Paghandaan mo yan. Ikaw Brad, pag na-review ka, anong amen? Wala pa, hindi pa tapos. Ang tawag yan ay zeal. Ang tawag yan ay misguided zeal. Kasi wala pa eh. Pag na-review ka, Brad, magpapatuloy ka pa. Amen. That is zeal guided by the principle of God's Word. Na-offend na po ako at halos patigilin ako sa pag-church. Pero sabi ko sa sarili ko at sabi ko sa Panginoon, Lord, tinawag niyo po ako, hindi po silang tumawag sa akin. Hindi po yung mga taong galit sa akin ang tumawag sa akin. Kayo po ang tumawag sa akin, magpapatuloy po ako. Usapang paglilingkod. Dapat wala tayong baong-baong misguided zeal. Amen? Sapagkat ang misguided zeal ay walang direksyon. Amen? Puspos ng emosyon. Tandaan niyo po, Odid, mas hindi pa itong misguided zeal kaysa sa mga taong walang zeal. Alam niyo kung bakit? Pakinggan niyo po. Listen to me very carefully. Yung misguided zeal ay mas matindi pa sa taong walang zeal. You know why? Sa isang banda, yung taong walang zeal, umaasa kang wala siyang magagawa, hindi mo siya makakasama, wala kang aasahan sa kanya. Pero ikaw na may zeal, misguided nga lang, kagaya ka ng isang ngiping sira, hindi mo alam kung kailan yan sasakit. Ibig sabihin, inaasahan ka ng pastor mo na nandun ka, ikaw ang magtuturo sa Sunday school, ikaw yung magpipreach, yung pala pospos ka ng emosyon, akala niya may magpipreach, biglang wala ka. Ang tawag doon, misguided zeal. Ano nangyari sa kongregasyon? Walang nag-preach. Bakit? Kasi may zeal yung ini-assign. Misguided nga lang. Hindi alam kung kailan puputok ang emosyon. Kaya nga po, ang isang bagay na dapat natin gawin, kung ikaw ay may zeal, dapat puspusin mo ng salita ng Diyos. Amen. Number one. Our zeal must be guided by the principle of God's Word. Simple lang ito, Odid. Number two, our zeal must be guided by prayer. Pray. Sabi ng Panginoon, kay Peter, kay John, at kay James, sabi niya, hindi ba kayo makakapanalangin kahit isang oras lamang? Pray that ye enter not into temptation. Sa panahong nami-misguide na ang iyong zeal, kapatid, manalangin ka na. Manalangin ka na. Kung kinakailangan mag-fasting, dahil hindi nagbibiro ang dyablo sa buhay ng bawat mananampalataya. Target ako ng dyablo, target ka ng dyablo, target kayo ng dyablo. Ibig sabihin, ang gusto ng dyablo sa'yo ay mawala sa gawain ng Panginoon. Kaya nga tingnan nyo ang nangyayari. Iba na ang sinasabi mo sa pastor mo. Pag may nagpipreach dito, iba na ang behavior mo. Ano ba yan? Sigaw na lang ng sigaw. Ano ba yan? Lagi ko nang naririnig yan. Ano ba yan? Soul winning na lang. Ginagawa mo ba yan? Pag ganyan ang behavior mo, mag-pray ka na. Our soul must be guided by prayer and principle of God's Word. Amen? Lastly, our zeal must be guided by the right priority in life. Ano ba ang priority natin sa buhay? Ang priority natin, mga batid, yung magamit tayo ng Panginoon. Si Paul, ang sabi niya sa sarili niya, those I counted loss for Christ. Philippians chapter 3, verse number 8, verse number 7, but what things were gained to me, those I counted loss for Christ.
Yea, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus, my Lord. His priority is the Lord Jesus Christ. Sino ba ang priority natin? Alam niyo, maganda kay Pedro, nung siya ni-rebuke ng Panginoon, bagamat si Peter followed afar off, pero nung siya nakarealize, ikinatagpo sila ng Panginoon doon sa dagat, nangingisda na ulit siya, backslider na ulit sila, pero nasumpungan ni John, sabi ng Panginoon sa kanya, "Children, have you any meat?" Pero sabi ng mga disciple, "No!" Pero sabi ng Panginoon ay, "Cast thy net into the right side of the ship." Pero alam niyo kung sino nakarealize nung salitang yon? Nung ihagis nila, sabi ng Bible, ang dami nilang nahuling isda. Si John ang nakaalam na, alam ko na ito eh. Nangyayari na ito noon eh. Paulit-ulit lang ito. Isa lang ang gumagawa nito. At sabi ni John, "This is the Lord." Ang Panginoon ito. And here comes Peter. Nandun pa rin yung zeal niya. At this point of time, yung zeal niya, hindi na misguided. At ang sabi ng Biblia, hinubad niya ang kanyang fisher's coat, at pagkatapos ay, sabi ng Biblia, siya ay tumalon sa dagat at lumapit sa Panginoon dahil nalaman niya na yun ang Panginoon. Make the long story short, sa buhay ni Pedro, nung siya na-revive, na itama yung kanyang zeal, nag-preach siya. Ang sabi ng Biblia, 3,000 souls got saved and baptized. Bakit po? Yun ang nagagawa ng zeal na ginaguide ng salita ng Diyos, ng prinsipyo ng salita ng Diyos, kapatid, ginaguide ng priority niya sa buhay at ginaguide ng kanyang panalangin. Kumusta ang zeal mo ngayon? Kumusta ang kasiga-siga natin? Baka nanlalamig na. Kapatid, panahon para i-renew natin sa Panginoon. Kausapin mo ang Panginoon. "Lord, may zeal po ako pero hindi ko po alam. Bakit ang bilis po akong nagbabago ang emosyon? Nagbabago ang pananaw. Mukhang misguided zeal po ang meron ako. Bakit hindi mo kausapin ng Panginoon? Itama mo ang puso mo ngayon." Kausapin mo ang Panginoon. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, pagpalain niyo po ang iyo po mga anak. Salamat sa kasigasigang pinagkaloob.